Ang 57 years old na si Mikhail Khachaturian ay brutal na pinatay sa loob ng kanyang apartment ng kanyang tatlong mga anak na sina Christina, 19 years old, Angelina, 18 years old at Maria, 17 years old. Ang Khachaturian case ay isa sa mga high-profile cases sa Russia. Ngunit ano kayang nangyari sa kanilang pamilya at bakit maraming sumuporta sa mga pumatay? Bago ko umpisahan ang kwento ng kasong ito ay nais ko lamang i-shout out si Mary Ann Ortiz and family from Lipa, Batangas. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video at God bless. Si Mikhail Khachaturian ay nakita si Aurelia Dunduk sa isang bus stop sa Moscow. Sa mga panahong yon, si Mikhail ay nasa 34 years old at si Aurelia naman ay nasa 17 years old. Nakita niyang nakatayo si Aurelia kasamang ina nito. Nag-offer si Mikhail na sumakay na lang sila sa kanyang sasakyan at ihahatid niya ang mga ito kung saan ito pupunta. At doon na nagsimula ang kanilang relasyon. Si Mikhail ay mayaman at maraming mga connections. Una na doon ay ang mga pulis at kasama na doon ang iba't ibang grupo ng mga sindikato. Umpisa pala ng kanilang pagsasama ay hindi na naging maganda ang pagtrato ni Mikhail kay Aurelia. Nagsimula na din itong saktan si Aurelia kahit buntis na ito sa kanilang unang anak. Hindi opisyal na narehistro ang kanilang kasal. Yun ay dahil sa ayaw ni Mikhail na magmana si Aurelia ng kanyang mga ari-arian. Pinarehistro ni Mikhail ang kanyang apartment at ang bank account niya ay nakapangalan pareho sa kanyang ina at kapatid na babae. Isang taon matapos nila magsama ay pinanganak ang kanilang panganay na si Sergey. Nung nasa 8 buwan na si Sergey, nagdesisyon si Aurelia na bisitahin sana ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi siya pinayagan ni Mikhail na makalabas sa kanilang apartment at sinampal pa siya sa mukha. Matapos maipanganak si Sergey ay sunod-sunod na ang pagbubuntis ni Aurelia. Nadagdagan pa ng 3 babae ang kanilang anak, sina Christina, Angelina at Maria. Matapos maipanganak ang bunsong anak nila ay nagumpisa na siyang palihim na gumamit ng contraceptive pills. Ang inaakala ni Mikhail baog siya dahil sa hindi na nabubuntis ulit si Aurelia. Naisip din niya na baka hindi niya totoong mga anak ang mga bata at ang tatay nila ay ibang lalaki. Kaya doon na nag-umpisa ang madalas na pag-aaway at iskandalo sa kanilang pamilya. Noong nagkaroon sila ng maraming anak ay mas lalong naging malupit si Mikhail. Nung una ay maayos ang pagtrato niya sa mga bata at kay Aurelia lamang inilalabas ang galit. Hindi niya ito pinapayagan na makalabas ng bahay at binabawalan na makipag-usap sa telepono. Sa tuwing galit si Mikhail ay si Aurelia ang sumasalo ng lahat ng kanyang pananakit at kalupitan. Sobrang apektado si Aurelia sa nangyayari sa kanya. Wala din siyang magawa dahil sa wala siyang sariling pera na magagamit. Dahil sa hindi siya pinayagan ni Mikhail na magtrabaho at bawal din siyang umalis ng kanilang apartment. Halos ginawa din siyang katulong ni Mikhail. Wala siyang ginawa kundi magluto, maglaba, maglinis ng bahay at mag-alaga ng kanilang 4 na anak. Nung isa pa lang ang kanilang anak ay ilang beses niyang tinangkang tumakas kasama si Sergey at humingi ng tulong. Ngunit dahil sa maraming koneksyon na pulis at mga sindikato kay nahuhuli din sila at binantaan pa siya ni Mikhail na kung uulitin niyang tumakas ay papatayin siya nito pati na rin ang bata. Kaya napilitan si Aurelia na tumira ulit kasama si Mikhail. Katunayan hindi lang si Mikhail ang nananakit kay Aurelia, pati pamilya niya ay sinasaktan din siya. Kahit nakikita nilang sinasaktan ni Mikhail si Aurelia ay wala silang ginagawa. Ang iniisip nila ay karapat-dapat siyang saktan dahil siya ay malanding babae. Katunayan ay hindi lang sa asawa malupit at masama ang ugali ni Mikhail. Inilalabas niya rin ito sa ibang tao. May isang pangyayari na nagpark siya sa maling lugar at nung pinagsabihan siya na lumipat ay galit at nagsisigaw ito na papatay niya ang lahat ng tao magrereklamo. At may dala rin itong baril kahit saan ito pumunta. Madalas din siyang inirereklamo ng kanilang kapitbahay ngunit walang naging aksyon ng mga pulis, dagdag pa na madami siyang koneksyon. Wala din ideya ang mga tao kung ano nga ba ang pinagkakakitaan ni Mikhail. Wala itong trabaho ngunit araw-araw ay umaalis ito sa kanilang bahay at may pinupuntahan. Ang kanilang kapitbahay naghihina lang siya ay nagbebenta ng mga bawal na gamot ngunit wala silang ebidensya. May mga nagde-deposit din ng pera sa kanyang account kada buwan. Ngunit kahit mayaman si Mikhail ay tinira niya ang kanyang pamilya sa hindi magarbong apartment. Maraming mga armas si Mikhail sa kanilang bahay at hindi ito makitaan na may pagmamahal sa kanyang pamilya. Lagi itong galit,
nanunutok ng baril at nagbabanta na patayin ang pamilya. Kada taon ay palala ng palala ang ugali ni Mikhail at wala din magawa ang asawa. May isang pagkakataon pa na na-hospital si Aurelia dahil sa pananakit ni Mikhail. Sa Russia ay hindi nangingialam ang mga pulis pag usapang pamilya ang inire-report. Kaya kahit anong sumbong ni Aurelia ay walang nangyayari at walang ginagawang aksyon ng mga pulis. Habang tumatagal ay hindi na rin maganda ang nagiging relasyon ni Mikhail sa anak na si Sergey dahil na din sa paniniwalang hindi niya ito totoong anak. Sa edad na 16 ay pinalayas ni Mikhail si Sergey at hindi niya ito binigyan ng pera. Sa hagdan din ito natutulog sa labas ng kanilang apartment dahil malakas ang snow. Awang-awa si Aurelia sa anak at palihim niya itong binibigyan ng pagkain at pinapapasok sa loob ng apartment pagtulog na si Mikhail. Ngunit di nagtagal ay nalaman yun ni Mikhail kaya sobra itong nagalit. Nagbanta siya na pag nalaman pa niya may tumulong kay Sergey ay papatay niya silang lahat. At doon na tuluyang umalis si Sergey. Hindi naging maganda ang environment na tatlong natitirang anak na babae. Mula pagkabata ay kinamulatan nila ang magulong pamumuhay. Nung maliliit pa sila ay maayos pa ang pakikitungo ni Mikhail sa tatlong anak na babae. Katunayan ayon sa kanilang guro ay masayahin ang mga bata at maayos ang pananamit. Gustong-gusto din nila na pumasok sa school dahil sa yun lamang ang pagkakataon na makaiwas sila sa magulong bahay. Kung titignan mo ang tatlo ay masasabi mong maayos ang kanilang buhay at walang dinadalang problema sa pamilya. Minsan pa pag wala si Mikhail sa kanilang bahay, nagkakaroon sila ng party kasama ang kanilang mga kaibigan. Para kahit papano ay makalimutan malang problema kahit sa maikling oras lamang. At habang lumalaki ang mga anak at nagdadalaga ng mga ito ay nagumpisa ng maging interesado si Mikhail sa mga anak. Nawala na siya ng gana sa kanyang asawa at noong 2015 ay pinalayas pa niya si Aurelia sa kanilang apartment. Nung ayaw umalis na Aurelia dahil sa ayaw din niyang iwan ang mga anak na kasama si Mikhail, ay tinutukan niya ito ng baril sa ulo at sinabing ipuputok niya ito sa ulo ni Aurelia kung hindi ito aalis. Noong mga panahong iyon ay nasa 16, 15 at 14 years old pa lamang ang tatlo. Pinagbawalan din ni Mikhail na makipag-usap o makipagkita ang tatlo kay Aurelia. At dahil sa takot ay sinunod nila ang sinabi ng ama. Naiwan silang tatlo kasama ang kanilang ama at simula noon ang kanilang buhay ay mas lalong naging impyerno. Hindi na rin sila pinayagan ni Mikhail na pumasok sa paaralan. Naging alipin sila ng kanilang ama. Sila ng tagaluto, laba at tagalinis ng bahay. At kinakailangan ay gagawin ang lahat ng kanyang gusto. May inilagay din siyang bell na konektado sa kwarto ng magkakapatid. Pag tumunog ang bell ay lalabas ang isa sa kanila dahil ibig sabihin nun ay may iuutos ang kanilang ama at kailangan nilang pagsilbihan ito. Tinatawag niya ang mga ito kahit na anong oras, kahit 10 oras pa ng gabi. Nag-install din siya ng CCTV sa harap ng pito para makita niya ang lahat ng ginagawa ng tatlo. At pag may magawa silang mali ay sinusuntok niya ang mga ito o di kaya barilin ng airgun. Alam ng mga kapitbahay, kaibigan o mga teachers sa school ang nangyayari sa pamilya. Ngunit wala silang magawa dahil sa kahit nun pa mang pumapasok ang tatlo ay may mga pagkakataon na kahit mga teachers ay tinututukan niya ng baril. Nung hindi na pumapasok ang tatlo sa paaralan ay nagsimula na mag-imbestiga ang administration. Inireport nila sa pulis ngunit wala ding aksyon na ginawa. Binisita din ng mga teachers ang kanilang apartment ngunit hindi rin sila pinagbuksan ng pinto. Kaya wala rin magawa ang tatlo dahil alam nilang kahit tumakas o pumunta pa sila sa mga pulis ay walang tutulong sa kanila. Taong 2014, si Angelina na nasa 14 years old pa lamang noong mga oras na yon ay sinama ni Mikhail sa Israel. Nag-check-in sila sa hotel at doon ay hinalay siya ni Mikhail. Ayon sa ama ay hindi siya totoong anak kaya pag tumutong ito sa edad na 18 ay pwede na siyang gawing asawa nito. Noong bumalik na sila sa Moscow ay nagtuloy-tuloy na ang pangahalay kay Angelina. May isang pagkakataon din na sinasama ni Mikhail na maligo ang isa sa mga anak niya. Simula nung umalis sa Aurelia ay tuloy-tuloy na ang mga ginagawang pang-aabuso at kahayupan ni Mikhail sa mga anak. Katunayan na hindi lang niya sa mga anak ginagawang kabastusan. May pagkakataon din na nagsisend ito ng kanyang picture ng katawan sa isa sa mga classmate ng magkakapatid. Nagtuloy-tuloy ang ginawa ni Mikhail sa tatlo. Katunayan na isa sa kanila ay nagtangkapang magpakamatay dahil sa hindi niya kayang ginagawa sa kanila. Ngunit nailigtas ito. Naging hopeless ang magkakapatid dahil alam nilang maraming koneksyon ng ama. Alam din nilang walang maitutulong ang kanilang ina dahil sa naging biktima din ito ng ilang taon at wala ding nangyari. Hindi rin sila makahingi ng tulong sa pamilya ni Mikhail
dahil sa hindi ito naniniwala sa kanila. Wala rin silang pera kung sakaling tatakas sila. Ang isa pang problema dahil sa ang punso nilang kapatid ay minor pa, at kung mahuhuli man sila ay pauuwiin pa din ito ng mga pulis sa kanilang bahay. At hindi sila papayag na maiwan itong mag-isa kasamang ama. Pinag-usapan nila na titiisin na lang muna ang ginagawa ng ama at antayin na maging legal age ng bunso at sa katatakas. Ngunit noong July 2018 ay may nangyari na hindi na kinaya ng magkakapatid. Umuwi si Mikhail galing sa psychiatric hospital dahil sa nagpapagamot ito. Galit na galit ito dahil sa nakita niya na di gaanong malinis ang kanilang apartment. May mga buhok pa sa sahig at may nakakalat na mga gamit. Galit ito dahil sa malaki ang nabawas sa perang iniwan niya para sa tatlo. Isa-isa niyang tinawag ang magkakapatid sa kanyang kwarto at isa-isa ding inisprayhan ang kanilang mukha ng pepper spray. At dahil sa may asma ang panganay na si Christina ay hinimatay ito. At nung natutulog na si Mikhail ay nagdesisyon ng tatlo na patay ng ama. Alam nilang may kutsilyo ito sa loob ng kanyang sasakyan. Kinuha nila ang kutsilyo at nung may nakita silang martilyo sa toolbox ay kinuha din nila. Habang natutulog ang kanilang ama sa rocking chair, ay hinampas ni Angelina sa ulo at mukha sabay saksak sa kanya ni Maria. Habang si Christina naman ay nag-spray ng pepper spray sa kanyang mukha. Hindi agad namatay si Mikhail. Nagawa pa niya makalabas sa apartment at sinubukang bumaba ng hagdan. Agad na kinuha ni Angelina ang kutsilyo kay Maria at hinabol ang ama at sinaksak ito sa dibdib at tinamaan ang kanyang puso. Nahulog si Mikhail sa hagdan at agad na namatay. Sa kabuuan ay tumamo ito ng 36 stab wounds. Nakarinig ng sigawan ang kanilang mga kapitbahay ngunit hindi sila tumawag ng pulis dahil sasanay na din sila na laging may gulo sa pamilya. Sadya ring sinugatan ng tatlo ng kutsilyong kanilang mga katawan para pag dumating ang mga pulis ay sasabihin nilang inatake sila ng kanilang ama at dinipensahan lang nila ang kanilang mga sarili. Nung dinala na sila sa police station ay kalaunan ay umamin din sila sa totoong nangyari. Sa oras ng interogasyon na inamin ng tatlo ang ginawa at handa silang harapin ang kaso laban sa kanila. Hinuli sila ng mga pulis ngunit kalaunan ay pinalabas din dahil matapos ang ilang pag-examine sa kanila ay nakitang nasa hindi stable ang kanilang mental state. Katunayan ay sinabi din ng mga doktor na wala pa sa tamang pag-iisip ang bunso nung nangyari ang pagpatay. May mga ebidensya ding nagpapakita na inabuso ang magkakapatid at sinasaktan. Wala rin sa tamang pag-iisip si Mikhail. Katunayan nagpapagamot ito sa isang psychiatric hospital bago ito pinatay. Ngunit ang pamilya ni Mikhail ay pinaninindigan na babait na tao si Mikhail at hindi niya kayang saktan o abusuhin ang kanyang mga anak. Paniniwala din nila na kaya pinatay ng magkakapatid ang ama ay dahil sa pera o sa mga material na bagay at pinagbabawalan sila sa lahat ng gusto nilang gawin. Ngunit hindi naniniwala ang mga tao dahil sa nakikita nilang wala namang mamahaling mga kagamitan ang magkakapatid. At ang property at pera ni Mikhail ay nakapangalan sa kanyang ina at kapatid na babae. Giit pa ng abogado ng magkakapatid na kaya nila pinatay ang ama ay dahil sa self-defense at para mapigilan na itong makapanakit pa ulit. Pinalaya sila pansamantala ngunit pinagbawalan sila na magkaroon ng communication sa bawat isa. Pinagbawal din sa kanilang gumamit ng internet o ang magpa-interview. Kinakailangan din nila maghanap ng trabaho para suportahan ang kanilang mga sarili. Ngunit bawal silang mag-aral dahil sa kahit na anong oras ay maaari silang makulong. Ayon naman sa prosecutor ay plinano ng magkapatid na patay ng ama at pag mapatunayang totoo ay maaari silang makulong ng 20 years. Nakakuha din sila ng hating opinyon sa mga tao sa Russia. May mga taong sumuporta sa magkakapatid dahil sa naniniwala sila na sila ay biktima ng karahasan at pinoprotektahan lamang nila ang kanilang mga sarili. Ngunit marami din ang naniniwala na sila ay mamamatay tao at dapat lamang na makulong. Magpahanggang ngayon ay wala pa ring batas sa Russia patungkol sa domestic violence. Naniniwala ang mga pulis na ang away pamilya ay dapat sa pagitan lamang ng bawat miyembro at walang dapat makialam. Magpahanggang ngayon ay patuloy pa din ang paglilitis at inaantay pa ang desisyon ng judge. Ang magkakapatid naman ay nagtatrabaho pansamantala para matustusan ang kanilang pangangailangan habang nag-aantay ng kanilang hatol. Huwag magatubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at komento. And please don't forget to like and subscribe my channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. Maraming salamat.